Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, napanood ko to last time guys, na mga yak-yak daw si Congressman Leandro Leviste kasi daw ginigipit ng Kongreso yung kanyang budget sa kanyang distrito kasi daw ah, ayaw daw ilabas ng Kongreso yung Cabral files, di ba? At dito natin makikita kung gaano kagaling magdrama tong si Leandro Leviste. Ang nakakahinala talaga nung panahon na nasa kanya daw yung files na nakuha niya kay Cabral na di umano binigay sa kanya, kusang binigay. Pero may mga nagsasabi sa post sa Facebook na pinawersahan daw niyang kinuha. Okay, na ah, ayaw daw, kumbaga nasa kanya pero ayaw niyang inalabas. Hinintay niya pa mamatay yung tao bago niya ilabas yung files, 'di ba? So dito pakinggan natin siya at mukhang hindi niya mapigilan. Bakit kaya? Okay? Sige, play natin. Ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko. Ginagawa ko ngayon. Sir, ano lang sir, I'll be devil's advocate na kasi baka po meron yun, sumisita na po sa iyo ngayon lang i-release. Ang naiisip ko kasi sir, baka may magsabi na kung ibang congressman yan, sige, in-name drop ko na, kunyari, Makabayan Black ang nakakuha ng dokumento. Oo nga. Walang, ano sir, walang condition eh. I-release na nila kasi wala silang pakialam sa DPWH eh. So sir, parang are you also parang naninimbang po kayo kasi baka nga mahirapan yung trabaho niyo sa Kongreso kapag talagang inaway po kayo ng ibang mga congressman? Pwede kong banggitin ito ngayon? Sige po sir, sige po. Noong October 16, nag-press briefing ako tungkol sa mga contractor appointees ng DPWH na ako ay napapasalamat. A few weeks ago, inamin ni Secretary Vince Dizon at ng DPWH na tama ako. Dalawa ng mga appointees ng bagong liderato ng DPWH ay mismong contractor ng DPWH. At yung isa na nagpasok sa kanila na nag-resign una na si Yusek Ari Perez ay konektado kay Congressman Edwin Garjola at sinubukang ilapit si Congressman Garjola kay Sec Vince para makakuha ng kontrata. Anyway, yun po ang backstory. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ano na? Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Tapos? Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. Okay. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. Okay. Paiba-iba yung... Okay sir, thank you po. Paiba-iba yung kanyang approach, di ba? Iyak siya tapos okay na. Bakit kailangan mo umiyak?
Ayan, tanda mo na na ah, ganun pa rin, parang bata naman yung pangugali na yun. Pero guys, I was thinking, yung tanong ng reporter, nagtatanong sa background, pakinggan natin ulit. Noong October 6, Wait. So sir, parang are you also parang naninimbang po kayo kasi baka nga mahirapan yung trabaho niyo sa Kongreso kapag talagang inaway po kayo ng ibang mga congressman? pwede kong banggit Okay, so kumbaga, ang tanong niya, naninimbang ba kayo, baka maapektuhan yung trabaho nyo kasi inaaway kayo ng ng mga kongresista dahil binunyag niya yung yung insertions daw. Okay. I also read some information galing sa isang political analyst na si Professor Contreras, political analyst siya. At ang sabi niya, hindi naman porke insertions masama. Okay? Ang masama daw is, again, kung nandoon sa BICAM at inilusot na walang alam yung Kongreso, yun masama. 'Di ba? Kumbaga, kung amendments, changes, at inilaban yun doon sa deliberations nila, lahat nakakakita, nakaka-debate, lahat ng membro ng Kongreso, tsaka nung tawagan na lang natin yung sa Senado. Pag yun, doon nag-changes at alam ng iba't ibang kongresista at tsaka senador, hindi daw yan labag sa batas. Okay? Pag merong transaksyon, backdoor transaction na nangyayari sa BICAM, before nitong nangyaring open BICAM, yun, masama yun. Katulad ng nangyari sa noong pumunta si Cheese Escudero sa BICAM last year. Okay? At nakita yon sa CCTV. Mismo na pinatunayan niya ni Saldico. Okay? At ang mahirap dito sa kay Leviste is nakuha mo yung files, hindi yun na nga, September, at hinintay niya pa mawala yung tao bago niya inilabas. Tapos ngayon, ipa-authenticate niya, authenticate kay sa DPWH, pero siya mismo naghihintay pa ng signal para ah, kumbaga yung kanyang files na hawak galing kay Cabral ay mapatotohanan. Kumbaga, sabi niya daw, yung files na ito ay meron din yung DPWH at saka yung ombudsman. Diba? So, kahina-hinala kasi, again, ba nasa iyo, ba't tinago mo? Bakit hindi mo na lang ibinigay kung sino man yung government official na gumagawa ng investigasyon? Diba? At most importantly, bakit nasa iyo? Kasi nasa kay Cabral yan eh. Dapat hinayaan niya na lang, 'di ba? At hindi pwedeng ibigay ng isang DPWH official sa isang congressman. At si Vince Dizon mismo nagsabi na hindi niya inallow. Walang transaction na nangyari na inallow niyang itong si Leviste para daw ibigay ni Cabral kay Leviste. So, imaginein mo yung side ni Leviste, yun lang ang papakinggan natin. Pero yung side sa DPWH, kay Cabral, tapos kay Dizon, wala tayong alam. So, ang mangyayari dito, parang siya lang ang nagsasabi na nasa akin yung prueba na lahat ng kongresista, senador, maging cabinet secretary, yung presidente, merong insertions, merong kinurap. Diba? At hindi yan maganda. Kumbaga, hindi lahat, sabi nga ni Ping Lacson, hindi lahat ng insertions ay may problema. Okay? Now, ito pang isang drama ipapakita ko sa inyo guys kasi kung sasabihin niya na daw na pag mawala siya, dito niya daw ibubunyag lahat ng
kanyang nalalaman at ang yung files na hawak niya. Okay? Papakita ko sa inyo. O, dito sa Facebook niya, araw pa to ng Pasko, Bago magpasko, sabi dito, Merry Christmas po sa inyong lahat. Nag-break muna tayo sa pagbabahagi ng mga files upang mag-Noche Buena kasama ng aking ina at ang aming nanay Feli. Kahit na Pasko, napag-uusapan pa rin namin ang trabaho. Pinapaalala ko sa aking ina ang aking bilin na iba't ibang mga tao. Kung may mangyari, wait lang ha. Kung may mangyari sa akin, isa publiko ang lahat ng files na iniwan ko at tatapusin ang ating sinimulan pagbabahagi ng impormasyon. So, imagine nyo sa araw ng almost before ng Christmas, sasabihin niya na pag may nangyari daw sa kanya, isa publiko lahat ng impormasyon para lahat ng tao ay malaman. Di ba? So wait a second, parang sa araw pa ng Pasko mo to sinabi. Dapat sana positive yung message mo sa bawat Pilipino. Kaso nga lang, hinaluan mo ng pag nawala ako, pag may nangyari, isa publiko mo na. Inyo lahat. Itong alam ko. So, ewan ko talaga kung ang ginagawa ng bata to. Kumbaga, ano bang gusto niya? Gusto niya bang ilabas o hindi? O sana, kung matapang talaga siya at naniniwala siya sa transparency, okay, sana hindi na tinago tong impormasyon na hawak niya lang paghintayin yung pupo. Diba? If we talk about transparency, ilabas mo na. Yun na. Hindi yung hinintay mo pa noong September, na wala na yung tao, tapos nag-message pa ng ganito, tapos pa konti-konti inalalabas mo yung mga alam mo o doon sa Facebook account. At again, kung nasa kanya, pwede niya tong haluan, pwede niya tong gawing bala sa mga kalaban niya. At bala sa mga kalaban ng kanyang kung sino man humahawak sa kanya. Okay? Kasi imagine, para sa akin, hindi lang ito si Leandro ang gumagalaw eh. Definitely meron taong gumagalaw para sa kanya at na tinuturo, itong gawin mo, itong para lumubog o mawala ng trust itong mga tao, mga Pilipino sa gobyerno. Okay? So again, transparency, kung nasa iyo, ilabas mo na. Huwag mo nang itago. Okay? So guys, thank you po sa mga nanonood. If meron pa kayong suggestion, paki-comment po sa ating comment section. And if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video. Thank you po.